Paano kung yung sitwasyon mo ay you against the world? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Rizali Meneses, Val Serrano, and Lilibeth Dalanon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa mga devotions natin. Now, tutuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol po kay Queen Esther. So, nandito na po tayo sa Esther chapter 3. Now, nung mga nakaraan po pinag-aralan natin no na si King Xerxes or Ahasuerus, meron siyang asawa, na-depose yung asawa niya or napalitan, tapos ang ipinalit si Queen Esther. Now, dito po sa chapter 3, makikita po natin rito na si King Ahasuerus or ah, yung meron siyang kanang kamay, no, si Haman the Agagite. King Ahasuerus promoted Haman the Agagite. So, sabi nga ng ilang mga theologians, ito daw si Haman daw siya yung, Gog from the land of Magog. Kasi tinatawag din siyang Gogite. So, the son of Hamadeta and advanced him and set his throne above all the officials who were with him. So, ang taas ng posisyon niya. Second in command doon sa hari. Sipin nyo, napakalaking kingdom po niyan. Persian Empire from India to Kush. So, sakop niya po lahat yan. Isipin nyo, Turkey, Israel, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Pakistan, Afghanistan, lahat po yan. Hanggang Africa. So, maging second in command ka dyan, very powerful. So, ito po si Haman, sobrang makapangyarihan. So, sabi ng hari ni King Xerxes, okay, lahat ng mga officials luluhod sa'yo, yan yung utos ko. So, ayun nga, no, nagluluhuran sa kanya yun, nagbabow down yung mga tao kay Haman. Pero, sabi rito, but Mordecai did not bow down or pay homage. Hindi man lang gumalang si Mordecai in a form of bowing down. And what's the reason? His reason is because he was a Jew. Bilang Hudyo, kay Yahweh lang sila sasamba, kay Yahweh lang sila luluhod, no? And when they spoke to him day after day, sabi rito kasi yung mga kasamahan ni Mordecai, lumuhod ka na, sige na. Magbigay ka ng pugay doon kay Haman the Agagite. So and when they spoke to him day after day, and he would not listen to them, they told Haman, in order to see whether Mordecai's words would stand, for he had told them that he was a Jew. So sabi ng mga siguro kakilala ni Mordecai, sinumbong na siya kay Haman para tanongin na si Haman, ano bang gagawin? Baka pwedeng pabayaan na lang or ano bang desisyon mo? Eto naman si Haman, masyadong megalomaniac. Gusto niya lahat lulud sa kanya. Gusto niya lahat magbibigay pugay sa kanya. So sabi dito, and when Haman saw that Mordecai did not bow down or pay homage to him, Haman was filled with fury. Sobrang galit na galit siya. But he disdained to lay hands on Mordecai alone. So sa isip niya, ayokong gawa ng masama si Mordecai lang. Gusto ko buong lahi niya ubusin. So as they had made known to him, the people of Mordecai, Haman sought to destroy all the Jews, the people of Mordecai, throughout the whole kingdom of Ahasuerus. So isipin nyo, lahat ng mga nagsikalat na mga tao, na mga kababayan ni Mordecai, lahat yun gustong ubusin. Genocide, no? Patayin lahat ni Haman. Kaya po to si Haman, sabi niya doon sa hari, dahil second in command siya, sabi niya, mahal na hari, there's a certain people scattered abroad and dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom. Etong mga tao na to, hindi masunurin sa mga inuutos nyo. So nag-offer pa siya ng 10,000 talents of silver, no? And the king said to Haman, the man is given to you, the people also, to do with them as it seems good to you. So sabi ng mahal na hari, okay, gawin mo, ano gusto mong ubusin sila, sige, ubusin mo. Sabi ni Xerxes. And then dito sa verse 13, sabi dito, letters were sent by couriers to all king's provinces with instruction to destroy, to kill, and to annihilate all the Jews. So lumabas na yung kasulatan. So isipin niyo po yan, no? From here,
Madami siguro mga kabayo yan, no? Mga mensahero papunta ng lahat ng lugar na yan, no? Nasasakupan ng kaharian ng hari hanggang all the way to kung saan man. Basta may mga Hudyo. Sabi rito, ang instruction to destroy, to kill, and to annihilate all Jews, young and old, women and children in one day. Ano yung one day na yun? The 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, and to plunder their goods. After nyo silang patayin, kunin nyo yung mga ari-arian nila. So, kailan daw ito mangyayari? Sa panahon natin ngayon, mga March 7 yan. April binigay yung, yung kautusan, pinakalat. So, kailan mangyayari? After kulang-kulang isang taon. No, kung April ngayon, next year, March 7, 473 BC. So, ganun, isang araw lang, no? Lahat ng mga tao na gustong patayin at kuhanin yung ari-ari ng mga Hudyo, gawin nyo, legal yan. So, parang the purge, no? In one day, pwede nyo gawin yan, ubusin yung mga Hudyo. So, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Mordecai refused to bow to Haman. Bakit po siya tumatanggi na lumuhod kay Haman? Because he was a Jew. Dahil Hudyo siya. Hindi siya, mag-prostrate fall na para bang, sumasamba ka doon sa tao. Kasi sabi niya, bilang faithful Jew, kay Yahweh ko lang gagawin niyang ganyang uri ng paggalang. So, Mordecai refused to bow to Haman because he was a Jew. Dito, ito mahirap to, challenge to sa atin mga Kristiyano, no? Are we willing to do that? Na hindi tayo yuyukod kahit kanino, hindi tayo makikisama sa mga korupsyon ng ibang tao sa opisina, sa gobyerno, kung ikaw empleyado sa gobyerno, hindi ka makikiisa sa mga ginagawa ng mga tao normally sa mundo na makasalanan, no? Kahit na matindi yung pressure. At sinasabi na sa iyo mga kaibigan mo, sige na, gawin mo na yan, no? Tumanggap ka na ng suhol o kaya magbigay ka na ng suhol. Sige na, tanggapin mo na yung binibigay ng politiko para, may pamasahe ka, libre ka, punta ka sa probinsya, boboto mo lang siya, no? Yung cash na yan. Things like that. By the grace of God, we have to say no to corruption. We have to say no to other gods. We have to say yes to God alone. So, Mordecai refused to bow to Haman because he's a Jew. And tayo, we have to refuse to be part of corruption, to bow before anyone because we're Christians. Kahit mahirap, kailangan nating ipaglaban yon dahil Kristiyano tayo. Pangalawa po, Haman sought to annihilate the Jews. Si Haman po, gusto niya ubusin na yung mga Hudyo. Patayin lahat ng mga Hudyo. Kaya po, bilang Kristiyano, no, once you go against the flow, you will be hated, you will be persecuted. Some of us maybe will be killed, lalo na pag ang binangga mo ay malalaking mga tao. At kung ikaw ayaw mo sa kasamaan, sila gusto nila sa kasamaan, kasama ka nila sa trabaho, kasama ka nila sa, namumuno sa isang bansa o sa isang bayan, tapos binabangga mo, minsan mauuwi yan sa, minsan buhay mo yung nakataya. So, Haman sought to annihilate the Jews. And number 3 po, ito po yung maganda, God defends those who refuse to compromise. Ang Diyos po ang nakikipaglaban para sa mga tao na sinasabing no to corruption. Kristiyano ako, I will not participate in that. Kristiyano ako, hindi ako makikiisa sa paggawa ng masama sa aking kumpanya, sa aking eskwelahan, sa aming ospital, sa aking pinagtatrabahuhan, sa aming police department, no? Tanda natin, God defends those who refuse to compromise. Di bali nang against ka sa buong mundo basta kakampi mo si Lord. Kesa naman sa nakiisa ka na sa mundo, kalaban mo naman si Lord. Kaya po ilan sa mga applications dito na nakuha natin dito mula sa story ni Mordecai. Number 1, do not conform to corruption because you're a Christian. Do not conform to the pattern of this world, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Huwag kang ayon sa kagustuhan, ayon sa lakad ng mundong ito, ayon sa flow ng mundong ito. You go against the flow.
Tandaan mo, kasama mo si Lord. Hindi ka nag-iisa. Basta kasama mo si Lord, even against the world, that is fine. That's perfectly fine. Do not conform to corruption because you're a Christian. Napakahirap nito, no? Bilang Kristiyano, parang mapipilitan ka rin minsan pag nandiyan na yung pressure sa mga kaibigan mo, katrabaho mo, no? Pormahan mo na yan. Sige na. Meron ka diyang 10%, 20%. Lalo na sa gobyerno. Pero if you're a Christian, di ako tatanggap ng suhol. Di ako tatanggap ng mga lagay ninyo. Kahit mahirap ka na, no? Sabihin mo pa rin, sino ba ipiplease natin? Kundi si Lord lang naman, no? Sa probinsya namin, uso yung bibigyan ka ng pamasahe, no? Pag eleksyon, sagot lahat yan. Tapos, bibigyan ka ng pera ng mga politiko. Normal na lang, pati mga Kristiyano tumatanggap. Pero habang ginagawa ko itong devotion na to, naisip ko, we have to say no. Kahit na para bang disadvantage natin. Inisip kasi ng iba, pera din naman ng taong bayan yan, tanggapin mo na. Diba? Yun ang logic eh. Pero kung isipin mong mabuti, yung standard na sinet ni Mordecai dito, you have to say no. Bala ka dyan sa pera mo, but I will not receive anything from you. So do not conform to corruption because you're a Christian. And number 2, be prepared to face hatred and persecution. Maging handa ka na harapin yung kamumuhian ka ng mga tao and people will persecute you. Sabi nga rito sa Philippians 1:29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So, for it has been granted unto you not only to believe in Jesus Christ, but also to suffer for Jesus. 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi dito, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Pag namuhay ka na may katuwiran kay Kristo Jesus, uusigin ka. John 15:18-20, sabi dito, if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. Sabi ng Panginoong Jesucristo, pag kinamuhian ka ng tao dahil sa paggawa ng mabuti, alalahanin mo, ako muna yung kinamuhian nila bago kanila kamuhian, bago kanila kagalitan. So be prepared to face hatred and persecution. Pangatlo po, trust God for protection and vindication. Pagtiwalaan natin, we will not bow down to anyone. We will not compromise, no, by the grace of God. By the grace of God, we will be able to keep our integrity. So tandaan natin, when we follow God, when we please God, we can also trust Him to protect us. Proprotektahan tayo ng Diyos. Kung minsan asset natin yung nakataya, no? Kailangan mo makipag-compromise sa mga mga normal naman na nangyayari dito sa Pilipinas, mga nakaupo sa gobyerno, talaga minsan ipe-pressure ka rin talaga nila eh. Pero tandaan mo, don't compromise. God will protect you and He will vindicate you. Pag sinabi nating vindication, ito yung ipapakita ng Diyos na tama yung decision mo na sumunod ka sa Kanya. Ito yung ginawa ng Diyos kay Mordecai. Tama na hindi ka lumuhod dyan kay Haman. Tingnan mo, si Mordecai, ginawa siyang pinakamataas na pangalawa sa pinakamataas na pinakamakapangyarihang tao sa Persia during that time. Kaya yan, pag tinignan niyo si Mordecai, screenshot niyo na lang, no? Explain ko na lang sa dive deeper mamaya. Si Mordecai, ginawa siyang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa kaharian ng Persia. And that is God's vindication. Para po sa ating discussion, why is it easy to conform to the ways of this world but difficult to follow God? Ba't mas madali na sumabay ka na lang sa agos ng mundo kaysa sumalungat sa agos ng mundo habang sumusunod ka sa Diyos? Bakit ganyan? And why should you say no to corruption? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung comparison between Mordecai and Jesus. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, give us courage to stand for what is right, even when the world pressures us to compromise. Guard our hearts from corruption, fear, and the desire to gain the approval of others.
Strengthen us to remain faithful to you when obedience brings rejection, hatred, or persecution. Like Mordecai, help us refuse to bow to anything that dishonors you. Teach us to trust your sovereign protection and leave our vindication in your hands. May our lives demonstrate integrity, courage, and unwavering faith in every situation. Keep us faithful until the end for your glory and honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo at I hope naging pagpapala po yung devotion natin. At kung meron po kayo natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.